have somewhat to answer. Ibig sabihin, meron kang pansagot. Ibig sabihin, ikaw ang tao na pinupuntahan ng mga kamag-anak mo, ng mga kaeskwela mo, ng mga kaibigan mo, kaopisina mo. Pagka meron silang problema sa buhay, dahil ikaw ay nag-matured na, dahil ikaw ay lumago na sa Panginoon, ang tingin sa iyo ng mga kasamahan mo, ng mga kamag-anak mo, makapunta nga kay kung sino man ang pangalan mo. Makapunta nga kay Lawrence, kay Arnold, kay Dave. Kasi may problema ako sa buhay. Nagkakaproblema kaming mag-asawa. May problema ako sa anak ko. May problema ako sa trabaho. May problema ako sa negosyo. Kung ano man ang problema, laging konektado yan sa spiritual eh. Lahat ng bagay sa ating buhay, mayroong spiritual connection. It is always God who manages us. Sabi nga, marami ang nagpaplano na makipagbaka, makigera. Ang tao ang nagse-set up ng kabayo. Subalit, kung siya'y mamamatay, magtatagumpay, mananalo sa gera, ay nasa sa Panginoon yan. Kahit ikaw ay armado, magaganda yung armas mo. Marami kayo sa inyong battle, sa army. Marami kayo kaysa sa kaaway. At talagang ang armor ninyo ay magaling. Ang strategy nyo ay magaling. Mananalo at matatalo ka, hindi dahil doon, kundi dahil sa Panginoon. Ganon din naman sa buhay ng tao. Maaring ikaw ay mataas ang edukasyon, maraming experience, maraming padrino, maraming kapital, pero ang tagumpay mo sa buhay ay wala doon sa mga bagay na yon, kundi sa Panginoon. Yan ang pag-asa natin. Yan ang sigurado tayo dyan because we are believers. Kaya pag nagtatagumpay, it is not, kasi malaki kapital ko. Ay kasi pinalaki ako, milyonaryo na ako eh. Kaya yung mga magulang ko talagang nagsikap para sa akin. Kasi nag-aral ako sa Lasal or sa UST or sa UP, kaya ako'y tagumpay. Well, sa mga unsaved, ganyan ang reasoning. Pero sa atin na mga ligtas, ang reasoning natin, kaya ako nagtagumpay dahil kay Kristo. Kaya ako nakapasa sa board exam dahil kay Kristo. Hindi dahil sa pagre-review. Mag-review tayo. At kung kaya natin ang matataas na edukasyon at matataas na eskwelahan, why not? Kung meron tayong kapital, kung meron tayong strategy for business, why not? But when you achieve the highest position or a successful point in your life, never address this a reason because etong ginawa mo, etong naging plano mo, etong nag-umpisa. Only Christ, only God should deserve our full praise. Ganyan po ang tunay na ligtas. Ang hinahanap lagi natin sa tagumpay natin, pagka nag-uusap na tayo, bakit mo na puntahan niyang ganyan? Bakit ka nagtagumpay? Bakit ang dami mo ng pera? Ang inaasahan natin sa isang mananampalataya, God, Jesus Christ, glory to God, praise God. Yan ang mga bukang bibig natin. Hindi yung, kasi yung anak ko, yung nanay ko, yung pera ko, yung galing ko, yung pinag-aralan ko. Hindi yan ang inaano natin. Binibigyan natin ng importansya. Okay? So, you should have somewhat to answer. Ma-attract ang mga tao sa iyo, pupuntahan ka ng mga may problema dahil nakikita nila that you are a spiritual person. No? Nakikita nila that you are a moral person.
kung immoral ka, kahit baptist ka, kahit hawak mo Bible, pero immoral ka naman, at walang kwenta ang buhay mo, paano ka pupuntahan? Paano ka paniniwalaan? Paano ka magiging isang tao na kapag may problema sila, ikaw ang maiisip? So parte ng maturity natin, mga kapatid, na i-develop natin yung sarili natin to be like Christ, to be biblical, so that, to be moral, so that, automatic. Hindi para mapahanga sila sa atin. Kundi maraming tao may problema ngayon sa buhay. Napakadami nang may problema sa buhay. At sila ay pumupunta sa psychiatrists, psychologists, politicians, kay Boy Abunda, kay kung sino-sino ang mga consultant sa buhay, no? Para makakuha ng advice. Ano ba ma-advise mo sa akin? Ay, yung iba pupunta kay Madam Auring. Hindi ko alam kung buhay pa yun si Madam Auring. No? Pupunta sa mga bituin, sa mga manghuhula, kay Mang Kepweng. No? Para makita nila, ano ba ang gagawin ko? Ang laki ng problema ko. So, kapag ikaw, kailangan mong magpakatibay, magpakadunong sa malalakasulatan, magpakahusay sa pagsunod mo sa Panginoon upang ang maitaas mo sa buhay mo ang Panginoon. At kung makikita yan ng kapitbahay mo, kaibigan mo, ay pupunta sila sa iyo. Naalala ko nung ako'y andyan, may mga Arabo na nagsabi sa akin, mga Muslim, ipag-pray mo kami, Mr. Nilo. Mr. Nilo, will you pray for me? Will you pray for us? Because we have a problem in our family. Sabi ko, di ba, you are a Muslim and you have imam. Why not go to your imam? Why not go to your mosque? Sabi ko. Because the imam, the teacher, told us, if you have a family problem, you go to a Christian. You go to a pastor. Isipin mo, pati imam ay nagtuturo na ang nakakasolve ng family problem, mga pastor, mas magaling. So, alam niya pastor ako kahit siya ay Muslim, kaya lumalapit siya. Marami po tayong kaibigan na Muslim at lumalapit because they want a good advice, an advice which is moral and spiritual. So, that should happen sa bawat isa sa members ng BCA. Whether you man or woman. That should happen. Ikaw ang go-to person. At kung hindi man yan ngayon mangyari, dapat dadating ang panahon, after 1 year, 2 years, 3 years, dapat andun ka na. Hindi yung a-attend lang tayo, no? A-attend, kakanta, magbibigay, uwi. A-attend, kakanta, magbibigay, uwi. A-attend, kakanta, magbibigay, uwi. Hindi ganun eh. Hindi yun lang. There's something more. There's things that are higher. Things that are nobler. Things that are better. Na pwedeng i-develop natin ang sarili natin. Ang sabi, that ye may have someone to answer. Be ready to answer. Train yourself. Read. Listen. Look. Do things that make yourself better than what you are now. Hindi yung nananatili tayo kasi gano'n na tayo. Pinalaki tayong gano'n. No, iwan mo. But forgetting those things which are behind, look for things which are before. Press on. Kaya, yan pa lang. Pag ginawa natin yan, I don't need to be there. We can easily go to 40 people, 50, and we can transfer to another building na mas malaki ang accommodation. If we can only improve ourselves.
Hindi natin kailangan ng meron pang babalik dyan para palaguin tayo lahat. Because lahat naman tayo merong Spirit of God. Lahat tayo. But I'm willing to be used of God wherever. And maybe this is the will of God na magsama-sama tayo to increase the church, to glorify God, to unto Him be glory in the church throughout all the ages, world without end. You should be the go-to guy when people have questions about the Bible. Diba? Develop mo yung sarili mo. Nagbabasa siya ng Bible, nalito siya. Makapunta nga kay Brother Arnold, kay Brother Dado, kay Brother Trident. Makapunta nga. Alam ko, marunong yan sa Bible eh. Imbis na pupunta sila sa Muslim, sa iglesia, sa Pentecostal, sa'yo, ikaw ang unang napunta sa isip niya. May problema siya sa Bible, nalito siya, makapunta nga. O makatanong nga. Alam niyo, everyday, mga kapatid, everyday, merong nagpi-PM sa akin, Pastor, may tanong ako. Kanina lang meron. Pastor, may tanong ako. Pastor, may problema ako. Mga ibang lugar yon ha. Yung mga members nga natin, hindi masyadong nagtatanong. Siguro kasi well-fed naman sila by the grace of God. Glory to God. Siguro sila ay busog. Alam nila yung gagawin nila. Kaya hindi na sila magtatanong. Total, mamimit naman namin si Pastor. No? At kaya nga yung iba, nakikita ko yung mukha nila eh. Pagka nagpapaalam ako eh. December mga kapatid, aalis muna ako. Ay, nalulungkot. No? Parang inasabi ng mga mata nila, wag na lang. Dito ka lang. Kailangan ka namin. No? Now, we can develop that kind of a relationship. Na pagdating ng panahon, ikaw, na member ng BCA, meron kang kaibigan, meron kang kumpanya, meron kang mga classmates na nalulungkot ako kasi maghihiwalay tayo. Sana magkasama na lang tayo lagi para meron akong, pag may problema ako sa buhay, nalalapitan kasi kita eh. Sana dito ka lang. Sana meron tayong ganong improvement sa ating buhay. Tama ba? Oh, sana ganun. I-develop natin. At posibleng mangyari yan. Be the go-to guy. So you should have someone to answer. And finally, ang sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, you should have someone to answer to them, which glory in appearance and not in heart. So merong mga tao na kaya sila lalapit sa iyo, they glory in appearance and not in heart. And merong mga pastor and mga churches, they glory in appearance and not in heart. Kaya nga pagdating ng judgment seat of Christ, merong mga active, ang daming ginawa, ang laki ng gawain, walang reward. Bakit? Because they glory in appearance and not in heart. But the Lord judges the heart. Kala ba natin, pagka tayo ay madami o yung mga tao na madami, siguro may mga umaalis kasi naiinip dahil kokonti tayo. Pero yung madami, ibig ba sabihin, tama ang puso. Yung kokonti, ibig sabihin, mali ang puso. Ang Panginoon, kahit na 4, 5, 10, pwedeng bigyan ng Panginoon ng napakaraming reward ang kongregasyon na yan. Diba? Dahil they glory in heart. Yung puso nila tama sa Panginoon. At yan na yung nangyari sa Sardis. No? Tingnan niyo yung Revelation chapter 2 and chapter 3. Merong church doon tinatawag na Sardis. At sila ay pinupuri ng Panginoon dahil naglalakad sila sa biyaya ng Diyos. Pero yung Ephesus, yung Laodicea,
kilala sila ng Panginoon, ang dami-dami nila, pero sila'y patay. I know you, and you think you're alive, but you are dead. So, ano mas gusto natin? Ang dami-dami natin, ang lagu-lago, ang laki ng building, pero patay sa harap ng Diyos. Because we glory in appearance and not in heart. We would rather present ourselves to God, glorying in heart. Heartfelt worship. Heartfelt learning of Christ. Heartfelt service. At kung paramihin tayo ng Panginoon at tayo mag-e-effort para dumami, lumakas, lumago, so that we can multiply our pattern, the things that God has given to us. Meron po tayo sa Imos, galing po sa Riyadh. At meron po tayo sa Quezon City, led by Brother El. Soon, kakaroon dyan ng gawain. Then, Taguig. And hopefully, madami pa. Maybe Bacoor, maybe another one in Lucena. Bahala ang Panginoon. But we will not stop. We will keep on going. Halimbawa, may matransfer sa inyo sa Kubar. Okay, may matransfer sa inyo sa Najran, dun sa Neom, o saan man. No? O sa Qatar, sa Oman, sa Cagayan, may mga pumunta sa Texas. No? Sana mag-umpisa ng gawain sa Texas. Sana mag-umpisa sa Canada. Yan ay sa Iloilo. Walang limitasyon ang kayang gawain ng Panginoon sa ating church, sa ating buhay. Kung tayo magpapagamit. Kung tayo ay tama ang pag-iisip, in heart. Gawa lang natin yan because God has put in us a good heart, a right heart to serve Him in the right way. So mga kapatid, merong mga glorying in appearance. That is not good. Maganda po, tingnan, na may malaking building, maraming sasakyan. Dumating yung last two Sundays ago, 12 yung sasakyan dito umattend. 52 people umattend. Pati yung mga matagal na hindi umupunta, umattend. Pati yung nanay at tatay ni Sister Jean Olaguer sa Jeddah ay umattend. No? So, patuloy na tayong lumalago dito. Patuloy na gumaganda yung building. Praise God. Pero hindi po yan. Appearance lang yan eh. No? Ang importante, puso. Ang importante, tayo ba ay talagang gustong-gusto natin na lumago sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon. Hindi lang lago eh. Okay, lalago ka eh para ano? Malusog ka para ano? Lumakas ang financial capacity mo. Pero para ano? To serve the true and living God. Gagamitin ang Panginoon ang kalusugan natin, ang lakas ng isip natin, ang katatagan natin, ang stabilidad natin, ang yaman, para siya'y paglingkuran. That is only what matters. Because we will all appear before the judgment seat of Christ. So glory in your heart. Glory in a heartfelt service to the Lord and not just in appearance. We must be sure that when we work for Christ, it is in the heart and of the heart. What about you, kaibigan, kapatid? Ikaw na nakikinig sa Zoom meeting, ikaw na nakikinig sa live FB, at kayo na nandyan, nakaupo sa congregation, sa worship place natin. What about you? Are you striving to be mature? Or are you remaining a baby? Are you striving to serve the Lord in everything, in